Next, sa part 29 na tayo. Ito naman gagawin natin ngayon ay ito na mga ito kung paano natin. Ang gagawin natin ngayon ay mag-practice naman tayo bumigkas ng mga letra. Praktisan natin yung mga pinagkaiba-iba ng mga letra. Siyempre, kailangan mo rin matutunan ito ng unti-unti para unti-unti ka nang mawawala sa pronunciation mo na Bismillahirrahmanirrahim. Mga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kailangan masanay rin tayo ng unti-unti. Kaya ang gagawin mo na lang ay gayahin mo na lang sa abot ng iyong makakaya kung paano ko bigkasin ang ito na mga ito. Yan lang naman ng tanging paraan para matuto ka bumasa, bumigkas ay yung bang ugaliin mong lagi kang makikinig sa nagbabasa ng Quran. Maraming nagbabasa dito sa timeline na makikita natin. Maraming mga gwapo at mga manisan dito na nagbabasa. Yung iba mga vlogger, yon. Makikita mo. Ito. Dito tayo sa ito ay Alhamdulillah. Itong ha, yan yung ha na ganyan. Yan yung ha na ganyan. Hindi yung ha na ganyan. Kaya kung basahin mo ito ay sabihin mo na Alhamdulillah. Kapag gamitin natin yung ha na ganito ay mabibigkas mo ito ng Alhamdulillah. Kaya hindi natamaan yung pronunciation mo sa letter H. Kailangan dito. Kaya Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itong Rabbil Alamin. Ito ay ain. Itong alamin ay ain. Kaya kapag sinabi mong Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kapag sinabi mong alamin ay ginawa mo itong hamza, itong ain. Kaya dapat praktisan mo ang alamin, Rabbil Alamin para magamit mo ang ain, para matamaan mo ng tamang pronunciation. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulitin ko ha, ang ra, ang letrang ra kapag fatha ang bawil ay makapal. Kaya kapag sinabi mong Ar-Rahmanir-Rahim ay hindi mo natamaan yung tamang pronunciation. Kaya kailangan praktisan mo ng Ar-Rahmanir-Rahim. Kung pakikinggan mo, parang makagamit ka rin ng wow dahil sa makapal kung bigkasin. Parang Ar-Rahmanir-Rahim kung pakikinggan mo. Kaya mas mabuti pa yung ganun yung maririnig mo kaysa naman Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kaya ito yung sabi ko na praktisan mo yan, unti-unti mo yung praktisan. At siya nga pala, nakalimutan ko yung copy. Sandali lang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itong mim ay may alif sagira. Kaya minsan mayroon nagbabasa na sumobra na yung tagal dito Nasa dalawang haraka lang yung tagal dito ay okay na. Huwag naman sumobra na Maliki Yawmiddin. Konti lang. Maliki Yawmiddin. Yan. Okay na yan. Wala naman masyadong kailangan itama dito. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ito, meron naman dito. Ito talaga yung praktisan natin, yung ain na ito. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yan. Ito ay ain. Ito ay ain. Kung gamitin natin, kung sabihin mo ito na Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay ginawa mong hamza itong ain. Kaya kailangan praktisan mo magamit mo mabigkas mo ang ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kung hindi lang dito sa larangan ng pagtuturo ay itong pagbibigkas ng ain ay hindi naman kailangan niya na maging klaro pa sa tainga. Ang importante lang ay mawawala ka lang sa hamza ay okay na. Pero dahil ito ay nagtuturo ako ay kailangan natin, klaruhin natin ba? Halos iba na ang maririnig mo kung yung lubos-lubusin natin bigkasin ang ain yan. Ain yan. Ito naman ay ha, yun siya. Kaya kapag sinabi mo ito na ihdina siratal, ihdina ay ang ginamit mong letter H ay yung ganyan. Kaya hindi mo natamaan yung pronunciation, dapat ha. Ihdina siratal mustaqim. Itong sad ay hindi naman masyadong halata yan kung magkaiba man sila ng sin, shin at saka sad ay konti lang. Hindi man masyadong halata yan. Ito talaga yung mga masyadong kapansin-pansin ba. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhi, siratal ladhina. Kulang mali ito. An'amta. Yan. Kapag sabihin mo ito na siratal ladina or siratal ladina, kung titingnan mo yung pagkakasulat sa English letter ay mababasa mo ito na siratal ladina. Siratal ladina an'amta. Ito ay sad, ito ay ta. Kaya magkaiba yung ta at saka pa. Kapag sinabi mo ito ng siratal, ginamit mo ay ta. Kailangan praktisan mo ang pa. Siratal ladhina an'amta. O, nandito naman ang ain. Kapag sinabi mo ito na siratal ladhina an'amta, ay ginamit mo ay hamza. Kaya kailangan praktisan mo ang an'amta. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ganon din itong alayhim ay ain din siya. Alayhim. Kaya kapag sinabi mong siratal ladhina an'amta alayhim, kapag sabihin mo na alayhim ay ang ginamit mo ay hamza. Kaya kailangan praktisan mo ang ain na ito para mabigkas mo ng alayhim. An'amta alayhim ghayril. Kapag sinabi mo ito na gayril ay hindi mo natamaan yung pronunciation ng ghayn. Kaya kailangan praktisan mo ang ghayril. Yan. Ghayril. Ito ay dad. Ghayril maghdubi. Kapag sinabi mo na ghayril maghdubi ay ang ginamit mo dito ay dal. Kaya magkaiba ang dal at saka dad. Magkasing pareho lang. Pero dapat marunong ka rin bumigkas nito para malaman, makilala sa tainga yung pinagkaiba. Ghayril maghdubi alayhim. Alayhim. Ito ay ha. Kapag sinabi mo na alayhim ay yung ha ang ganyan ang ginamit mo. Kaya kailangan marunong ka mag-timing nito na kailangan magamit mo ang ha. Alayhim. Ganun naman ito. Bod. Waladhalin. Kapag sinabi mo naman ito na waladhalin, ay ginamit mo naman ay dal. Kaya kailangan marunong ka mag-timing nito. Kaya praktisan mo. Ang tanging paraan dyan ay praktisan mo. Nang pamalagiin mong makinig sa nagbabasa ng mga ganito at sabayan mo, sundan mo ba? Ganun yun. Bali, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين